Isang umaga sa kagubatan, nagsasanay si Naru gamit ang kanyang axe, nang mapansin niya ang isang elk, kaya nagpa siya siyang hulihin ito. Gayunpaman, nangyari ang isang malakas na kulog, na naging dahilan upang makatakas ang hayop. Nang hindi nagpapakita ng pagsuko, buong lakas na hinabol ni Naru at ng kanyang aso ang hayop. Sa kabila nito, hindi pa rin sila nagtagumpay sa paghuli nito. Sa proseso, ang buntot ni Sari ay nasabit sa isang trap, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nang napalaya na si Sari mula sa bitag, nilagyan din niya ng natural na remedyo ang buntot nito. Pagkatapos ay naghanda na ang dalawa na umuwi, ngunit sa sandaling yun, nakarinig sila ng malakas na ingay na nagmumula sa langit. Agad na pumunta si Naru upang mag-imbestiga, at nang makarating siya sa isang kalapit na bangin, nakita niya ang isang malaking alien ship na lumilipad sa mga ulap. Sa sumunod na eksena, nakipagkita si Naru sa kanyang kapatid na si Tabei, na isang mahusay na hunter. Sa katunayan, siya ang itinuturing na pinakamabangis na fighter sa buong tribo. Sa tuwing pupunta sila para sa isang malaking hunt, si Tabei ang namumuna sa kanila. Ibinahagi ni Naru na nakakita siya ng isang thunderbird sa langit kanina, at ipinahayag din niya na handa siyang samahan siya sa paparating na hunt. Gayunpaman, hindi naniniwala si Tabei na handa na siya, at sinabing ito ay masyadong mapanganib. Kasunod nito, bumalik si Naru sa kanyang ina at tinulungan siya sa paghahanda ng ilang gamot. Habang hinahasa ni Naru ang kanyang axe, tinanong ng kanyang ina kung bakit gusto niyang maging isang hunter. Sumagot si Naru na kasing husay siya ng iba dahil mas ginagamit niya ang kanyang katalinuhan kaysa sa kanyang pisikalidad. Gayunpaman, maging ang kanyang ina ay naniniwala na hindi siya maaaring maging isang hunter. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Tabei na may dalang ibon na hinuli niya para gawing pagkain, ngunit mukhang hindi nasisiyahan si Naru dito. Sa kabilang banda, isang mapanganib na nilalang, na tinatawag na Predator, ang tumalon palabas ng spaceship. Meron siyang dalang napaka-advanced na sandata tulad ng mga laser, thermal vision, at ang kakayahang maging invisible. Upang bigyan tayo ng maikling demo ng kanyang mga kakayahan, ang Predator ay naglakad sa kagubatan, at walang kahirap-hirap na pinatay ang isang higanteng ahas. Sa ibang lugar, habang kumukuha ng mga halamang gamot, napansin ni Naru ang mga lalaki na papunta sa gubat upang patayin ang isang leon. Nang malaman ni Naru na hinuli ng leon ang isa sa kanilang mga kasamahan na si Puwi, nagpasya siyang sumama sa kanila. Gaya ng inaasahan, tumanggi ang mga lalaki na pasamahin siya, ngunit nang sabihin ni Tabei na makakatulong siya sa paggamot sa mga sugatan, pumayag na sila. Hindi nagtagal, nagsimula na ang paghahanap, at ginabayan ni Naru ang lahat gamit ang kanyang tinatawag na matalinong utak. Naglakad sila ng ilang oras at sa huli ay nahanap nila si Puwi, na nasa isang kalunos-lunos na kondisyon. Kaagad siyang ginamot ni Naru at binigyan ng mga halamang gamot, na nagligtas sa kanyang buhay. Matapos ang matagumpay na rescue mission, ang lahat ay naghanda ng umalis, ngunit nanindigan si Tabei na kailangan nilang hantingin ang mabangis na leon. Kaya naman, inutusan niya ang ibang mga lalaki na buhatin si Puwi pabalik sa kanilang kampo, habang siya naman ay hahanapin ng leon. Gayunpaman, medyo may pag-aalinlangan si Naru, dahil karaniwang tinatapos ng mga leon ang kanilang biktima, at hindi sila basta-basta hinahayaang magdusa. Kaya naman, hiniling ni Naru na sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Tabei. Habang pabalik sa nayon, natuklasan ni Naru ang patay at binalatang ahas, pati na rin ang mga bakas ng paa ng Predator. Naniniwala ang ibang mga lalaki na ang footprint ay galing sa isang malaking oso, ngunit nalilito si Naru dahil hindi pa siya nakakakita ng ganito kalaking oso, na kung iisipin ay naglalakad ng patayo. Kaya naman, nagpasya siyang bumalik kay Tabei at bigyan siya ng babala tungkol dito. Sumama rin sa kanya ang isang miyembro ng kanilang tribo na nagngangalang Paka. Hindi nagtagal, nakarating siya kay Tabei at sinabi sa kanya ang lahat, ngunit naniniwala rin siya na isa itong oso. Kasunod nito, silang tatlo ay nagsimulang hanapin at hantingin ang leon. Iminungkahi ni Naru ang paglalagay ng pain at pagposisyon sa itaas ng puno, upang makakuha ng epektibong pag-atake sa leon. Pagkaraan ng ilang sandali, si Naru, kasama si Paka, ay umakyat sa isang puno, habang si Tabei naman ay inilagay ang pain at nagtago sa likod ng mga halaman. Gumana ang plano ng tatlo, at ang leon ay dumating sa lugar, ngunit sa halip na sundan ng pain, dumiretso ito patungo kina Naru sa itaas ng puno. Noong una, pinatay ng leon si Paka, at pagkatapos ay dahan-dahang nagsimulang lumapit patungo kay Naru. May hawak na sibat ang ating bida,
kumpiyansa na kaya niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit sa sandaling yun, napansin niya ang nilalang. Ilang sandali siya nitong na-distract, na nagpahintulot sa leon na atakihin siya at naging sanhi ng pagkahulog niya sa lupa. Makalipas ang ilang oras, nagising si Naru at natagpuan ang kanyang sarili sa kampo sa nayon. Lumalabas na iniligtas siya ng kanyang kapatid mula sa leon at iniuwi siya sa bahay. Samantala, dumating din si Tabe habang dala ang ulo ng leon. Ipinagmalaki siya ng lahat ng mga taga-nayon, kaya itinaas siya ng mga elders sa posisyon ng war chief. Gayunpaman, nanatiling kumbinsido si Naru na may iba pa sa kagubatan at nais na bumalik doon. Sinabi niya kay Tabe ang tungkol dito, ngunit hindi siya nito pinakinggan, at sinabi sa kanya na hindi pa siya handang mag-hunt. Dahil walang naniniwala sa kanya, nagpa siya si Naru na gawin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Kinaumagahan, si Naru, kasama ang kanyang aso, ay nagtungo sa kagubatan upang mag-imbestiga. Doon, gumawa siya ng lubid mula sa mga balat ng kahoy, itinali ito sa kanyang sandata, at ginamit ito bilang isang boomerang. Sa tulong nito, nagawa niyang manghuli ng kuneho, na niluto niya sa kagubatan at kinain kasama si Sari. Samantala, ang predator ay pinapanood ang isang lobo, na malapit ng sunggaban ng isang maliit na hayop. Sa sandaling mahuli ng lobo ang biktima nito, sinalakay at pinatay siya ng predator. Sa kabilang banda, patuloy na gumalaw si Naru para maghanap ng mga clue tungkol sa predator. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa isang lokasyon kung saan natuklasan niya ang ilang patay at binalatang buffalo. Nagulat at naguguluhan si Naru sa kung sino ang maaaring gumawa nito, dahil ang mga buffalo ay itinuturing na simbolo ng karangalan sa kanilang kultura. Sa tabi ng mga katawan, natuklasan niya ang isang tabako, ngunit hindi alam ni Naru kung ano ito. Nang matapos ang kanyang investigasyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay hanggang sa mahulog siya sa isang swamp. Ang masaklap pa, lumalabas na ito ay isang quicksand. Dahan-dahan ditong lumubog si Naru, at tila halos mamatay na siya dahil sa pagka-suffocate. Ngunit sa kabutihang palad, nasa kanya pa rin ang kanyang boomerang axe. Gamit ito, kahit papaano'y nailigtas niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nagtungo si Naru sa malapit na ilog upang linisin ang sarili. Samantala, makikita ang predator na napansin ng parehong tabako. Sa sumunod na eksena, natuklasan ni Naru ang isang malaking oso na kinakain ang biktima nito. Kahit na ang pinakamatapang na taga-nayon ay tatakbo palayo sa hayop na ito, ngunit may puntong gustong patunayan si Naru. Gusto niya itong patayin at dalhin ang ulo nito sa nayon bilang isang tropeyo. Sa kasamaang palad, sa huling segundo, nabali ang kanyang pana at napansin siya ng oso. Ngayong nabaliktad na ang sitwasyon, tumakbo si Naru para sa kanyang buhay at kalaunan ay nagtago sa ilalim ng isang beaver dam. Gayunpaman, ang oso, gamit ang kanyang hindi kapanipaniwalang pangamoy, ay nahanap siya. Nang malapit na siya nitong lapain, biglang dumating ang predator sa lugar at inatake ito. Pagkatapos ay naglaban ang dalawang halimaw, ngunit napatay ang oso sa loob lang ng ilang segundo. Nang masaksihan ito, natulala si Naru sa pagkabigla, at agad na lumangoy para iligtas ang sarili. Napansin siya ng predator, ngunit hindi ito nag-react, naniniwalang si Naru ay hindi banta sa kanya. Kasunod nito, nakarating si Naru sa dalampasigan kung saan nilapitan siya ng ilang lalaki mula sa kanyang nayon. Lumalabas na pagkatapos niyang mawala, inutusan ni Tabe ang kanyang mga tauhan na hanapin siya. Galit na ipinaliwanag sa kanila ni Naru ang tungkol sa kanyang nakita, ngunit walang naniwala sa kanya. Sa halip, inutos nila sa kanya na bumalik na sa nayon. Nang tumanggi si Naru, hinuli nila siya at itinali. Samantala, tila pinapanood sila ng predator mula sa malapit. Gamit ang kanyang advanced na teknolohiya, minarkahan niya ang kanilang mga armas. Hindi nagtagal, narinig ng mga tribesmen ang pag-ungol ng predator at napansin ang ilang paggalaw sa mga halaman. Sa sobrang takot, pumwesto sila, at ang isa sa kanila ay nagpakawala ng palaso sa paligid. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang umabante para mag-imbestiga, para lang matuklasan na isa lang pala itong kuneho. Hindi napigilan ng mga lalaki ang kanilang halakhak, at pinagtawanan nila ang kinakatakutan ni Naru. Ngunit sa sandaling yun, 3 laser ang tumutok sa katawan ng lalaki, na sinundan ng mga metal arrow, na agad pumatay sa kanya. Dahil dito, sinimulan ng iba pang mga lalaki ang pagpapalipad ng kanilang mga palaso sa random na direksyon, at ang isa dito ay tumama sa predator at inilantad ang kanyang tunay na sarili.
Agad na sinimulan ng mga lalaki ang pag-atake sa nilalang, ngunit napakalakas ng alien at walang kahirap-hirap niyang pinatay ang mga tao. Habang nagpapatuloy ang laban, kahit papaano'y napalaya ni Naru ang sarili at nakatakas mula sa lugar. Sa kasamaang palad, napatay ng Predator ang lahat ng mga Comanche warrior at sinimulan siyang tugisin. Sinubukan ni Naru na tumakas sa kakahuyan, ngunit nahuli siya sa isang bitag. Ilang sandali pa, nilapitan siya ng Predator, na tila handa nang tapusin siya. Gayunpaman, nang makitang nahihirapan at nasasaktan si Naru, tumigil siya. Dahil dito, na-realize ni Naru na hindi inaatake ng Predator ang mga pain o sino mang walang armas. Kasabay nito, dumating ang ilang French hunters na may dalang baril, at kinidnap siya. Sa sumunod na eksena, nagkamalay na si Naru at natagpuan ang kanyang sarili na nakakulong sa loob ng isang wooden cage. Pagkatapos ay napansin niya ang isang lalaki na humihit-hit ng tabako, at nalaman na sila ang pumatay sa mga buffalo kanina. Sa sandaling yun, nilapitan siya ng isang translator at nagtanong sa kanya kung alam niya ang tungkol sa alien. Nang hindi sumagot si Naru, isiniwalat nila ang isa pang hostage, na walang iba kundi si Tabei. Hindi nagtagal, dinala ang magkapatid sa kagubatan, kung saan itinali sila bilang pain para i-hunt ng invisible na alien. Nagpanik si Tabei, ngunit tiniyak sa kanya ni Naru na ang Predator ay hindi umaatake sa mga walang labang nilalang. Gaya ng inaasahan, nangyari ang parehong bagay. Dahan-dahang lumapit ang Predator sa mga lalaki mula sa likuran, at sinimulan silang patayin pa isa-isa. Habang nagpapatuloy ang massacre, ang magkapatid ay nagawang palayain ang kanilang sarili. Nagpatuloy si Tabei upang maghanap ng kabayo para sa kanyang sarili, habang si Naru naman ay pumunta sa kampo ng mga French hunter kung saan nakakulong ang kanyang aso na si Sari. Nang makarating doon, pinatay niya ang mga natitirang hunter, gamit ang kanyang mga kahanga-hangang galaw. Ngunit bago siya makaalis kasama ang kanyang aso, nilapitan siya ng translator. Naputol ang paa niya, kaya naman humingi siya ng gamot kay Naru. Bilang kapalit, inalok niya na tuturuan siya kung paano gumamit ng baril. Pumayag naman si Naru sa alok at binigyan siya ng gamot na nagpababa ng temperatura ng kanyang katawan. Habang nag-aaral siya kung paano gumamit ng baril, narinig nila ang nakakatakot na ungol ng Predator. Sa takot, agad na nagtago si Naru sa likod ng isang puno, habang ang translator naman ay nagpanggap na patay na siya. Ang nakapagtataka, hindi nahanap ng Predator ang translator dahil sa mababang temperatura ng kanyang katawan. Dito na na-realize ni Naru na meron ding kahinaan ang alien. Gayunpaman, pinupunan ng nilalang ang kahinaang ito gamit ang kanyang katalinuhan, sa pamamagitan ng pagtapak sa lahat ng mga bangkay. Pagkatapos nito, nakita niya si Naru at itinutok ang kanyang laser sa kanya. Gayunpaman, nang magpapaputok na siya, dumating si Tabei mula sa kung saan at inatake ang ulo ng Predator, na naging sanhi ng pagkalaglag ng kanyang helmet. Bilang resulta, ang laser na nasa helmet ay nagpoint at nag-shoot sa puno, imbes na kay Naru. Nang makita ito, napagtanto ni Naru na ang metal arrow ay sumusunod sa mga laser point kaysa sa lokasyon ng kalaban. Sa oras na makuha ng Predator ang kanyang helmet, inatake siya ni Tabei. Ang tribesman ay nagawang makipagsabayan sa kanya, at nakapagpatama din ng ilang mga kahanga-hangang shot. Ikinainis ito ng Predator, kaya sa huli ay nag-invisible na siya. Makalipas ang ilang segundo, nahuli niya si Tabei at sinaksak siya mula sa likod. Nakita ito ni Naru sa harap mismo ng kanyang mga mata, ngunit wala siyang oras para magdalamhati, at agad na tumakas kasama ang kanyang aso. Kinaumagahan, nakita niya ang isa sa mga nakaligtas na French hunter sa kabilang panig ng ilog at hinuli siya. Pinutol niya ang kanyang binti, upang pigilan siyang tumakas, at ginamit siya bilang pain. Pagkatapos ay uminom siya ng gamot, na nagpababa ng temperatura ng kanyang katawan at ginawang imposible para sa Predator na maramdaman siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang Predator ayon sa plano, at sinubukang hanapin ang taong nag-set up ng pain, ngunit tulad ng inaasahan, hindi niya mahanap si Naru. Bigla niya itong inatake sa ulo mula sa likuran, kinuha ang helmet nito, at pagkatapos ay tumakbo palayo. Kasunod nito, ipinosisyon niya ang helmet sa paraang maididirekta ang laser sa Predator. Hindi nagtagal, dumating na ang Predator, at tumalon si Naru sa kanya. Nagkaroon sila ng matinding sagupaan, kung saan nagawang putulin ni Naru ang kamay ng nilalang gamit ang sarili niyang sandata. Kasunod nito, si Naru, kasama ang tulong ni Sari, ay itinali ang Predator gamit ang isang lubid at kinalagad ito sa quicksand.
Alinsunod sa plano, itinutok niya ang mga metal arrow kay Naru. Hindi alam na ang laser ay nakatutok sa kanyang sarili. Nang nag-shoot siya, ang mga metal arrow ay tumagos sa sarili niyang ulo, na siyang tuluyang tumapos sa kanya. Sa huling eksena, bumalik si Naru sa kanyang nayon dala ang ulo ng Predator, na naging dahilan upang ipagmalaki siya ng lahat. Pagkatapos ay idineklara siya bilang bagong war chief, isang bagay na lagi niyang pinapangarap, at dito na nagtatapos ang pelikula.